Nawala man sila ng maaga sa atin, hindi maitatanggi na malaki ang naging ambag nila at alaala. Ito pala dapat ang itsura nila kung hindi sila ay binawi ng maaga. Selena Perez, binansagan na ang reyna ng kanta ng mga Amerikano at maging ng Mexicano, ang Madonna na Latina. Sa edad na 23 ay kinuha ang buhay nito ng taong pinakamalapit sa kanya at labis na pinagkatiwalaan pa. Sa ngayon, ang kanyang itsura, siya sana ay 52 na taong gulang na. Ito ay ayon sa AI, ito ang dapat itsura na ni Selena. Si Tupac Shakur, nakapanghihinayang na ilang mga taon lamang na naibahagi ni Tupac Amaru Shakur ang kanyang talento sa mundo. Ito ay bago nito nilisan ang sanlibutan. Itinanghal na ang isa sa pinakamagaling na rapper sa kasaysayan. Nakabenta ito ng 75 bilyong album sa buong mundo. Nasawi ito matapos natambangan. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikilala kung sino ang kumuha ng buhay niya. Siya noon ay 25 taong gulang lang. Siya dapat ngayon ay 52 taong gulang na. Ito na dapat ang kanyang pinakamalapit na magiging itsura. Si Jimi Hendrix, ang isa sa alamat pagdating sa galing nito sa pagtugtog ng kanyang gitara. Ngunit sa edad na 27 ay bumalik na ito sa piling ng ama na lumikha at nagbigay din ng kanyang natatangi na talento. Pumanaw ito ng 18 ng Setyembre matapos na hindi makahinga dahil sa sarili niyang suka. Ito naman ang itsura sana ni Jimi Hendrix sa edad niya na 80 taong gulang na. Si Kurt Cobain, ang isa sa nagtatag ng banda at ang siya na ring bukalista ng Nirvana. Nang 8 ng Abril ng taong 1994, sa edad nito na 27 ay natagpuan si Kurt Cobain na walang buhay sa kanyang sarili na tahanan. Ayon sa investigasyon, kinuha ni Kurt ang sarili niyang buhay. Ayon sa AI, sa edad niya na sana na 56 ngayong taon, ito na sana ang itsura niya ngayon. Si Amy Winehouse, isa pa sa miyembro ng tinagurian na ang The 27 Club, ang magaling na mga awit na si Amy Winehouse. Inaasam-asam ni Amy ang tunay na kaligayahan at pagmamahal na hindi nabibili ng salapi, ngunit nakalulungkot naman na kahit sa kahuli-hulihan niya na sandali, hindi niya na ito nakamit. Natagpuan si Amy ng taong 2011 sa kanya mismong higaan at wala ng buhay. Ito ay ng kanyang sarili na personal na gwardya. Ayon sa investigasyon, nalason si Amy sa dami ng ininom nito na nakalalasing na inumin. Ayon sa AI, ito na sana ang itsura ni Amy Winehouse ngayong 2023 kung siya ay dikit na sa 40 taong gulang. Marilyn Monroe, ang diyosa ng alindog, walang iba kung hindi si Marilyn. Naging makulay ang buhay nito sa kabila ng mga kontrobersyal na kinasangkutan nito. Ng mga taong 1950s, naging popular itong si Marilyn dahil naging simbolo ito ng halina at alindog sa harap ng kamera. Ngunit iisa lamang din naman ang kanyang inaasam-asam, ang tunay na pagmamahal, at yun ang tunay na magpapaligaya sa kanya. Ngunit ng taong 1962, natagpo ang walang buhay si Marilyn Monroe sa kanyang tahanan. Ito ay sa edad niya na 36 na taong gulang. Kung si Marilyn ay kasama pa natin sa ngayon, siya ay 80 taong gulang na at ayon sa Artificial Intelligence o AI, ito naman sana na ang kanya na itsura. Si John Lennon, ang isa sa itinanghal na ang pinakamagaling na banda sa kasaysayan. Kabilang dito si John Lennon na miyembro naman ng banda na Beatles. Ngunit ang tindi ng kasikatan nito ay naputol nang kunin ang buhay niya ng isa sa pinakamatalik na tagahanga niya. Ito ay sa pamamagitan ng ilang tama ng bala sa katawan niya. Ito ay ng taong 1980. Si John noon ay 40 taong gulang lang. Sa ngayon kung buhay pa si Lennon, siya ay 82 na taong gulang na. Ito na ngayon ang itsura niya ayon sa AI. Si Paul Walker, ang aktor at pilantropong si Paul, ay nagsimula ang liga sa pinilakang tabing. Literal nang ito ay sanggol pa lamang. Sa dami ng ginampanan nitong pelikula, tumatak sa madla ay ang kanyang pagganap bilang ang pulis na si O'Connor sa pelikula na ang The Fast and Furious. Naudlot lamang ang kanyang lalo sana na pagsikat pa ng taong 2013 ay mabangga ang sinasakyan nitong sasakyan na ikinasawi niya at minaman
maneho ng kaibigan niya. Pumanaw si Paul sa edad na 40 taong gulang. Kung si Paul sana ay kasama pa natin ngayong 2023, siya ay halos 50 taong gulang na. At ito na nga sana ang dikit na itsura niya, si Elvis Presley. Sino mo naman ang hindi nakakikilala sa hari ng rock and roll? Ito ay walang iba kung hindi si Elvis Presley. Sa dami ng babaeng pinatili niya sa kanyang inaawit na kanta, tumatak si Elvis sa kasaysayan. Ngunit sa gulat ng lahat ng taong 1977, natagpuan ito na nakahandusay at wala ng buhay sa banyo ng kanyang mismo na tahanan. Ito ay sa edad niya na 42 na taong gulang. Kung buhay pa sana ang hari ng rock and roll, siya ngayon ay 88 taong gulang na. At ito na sana ang kanya na dapat na itsura, si Freddie Mercury. Ipinanganak si Freddie bilang si Farco Bulsara Zanzibar. Iba ang hatid ni Freddie na enerhiya sa tuwing aakyat ito sa entablado at kakantahin ang awitin na ginawa nito. Ngunit ng taong 1991, nalungkot ang buong mundo sa balitang iniwan niya na tayo. Ito ay dahil sa komplikasyon ng sakit niya na iniinda. Si Freddie noon ay 45 taong gulang na. Kung kasama pa natin ngayon si Farco, siya sana ay 77 taong gulang na. Ito na sana ang dikit niya na itsura, si Whitney Houston. Ang isa sa naitanghal na ang pinakamagaling na mga awit sa kanyang henerasyon. Walang iba kung hindi ang idol ko na si Whitney Houston. Ngunit katulad ng marami na mga sikat sa ating listahan, mga katinagalog, hindi rin ito nakuha ang inaasam-asam at hindi mabili-bili na pagmamahal. Nang taong 2012, natagpuan si Whitney sa banyo ng isang hotel na kanyang pansamantala na nilalagian. Siya ay wala ng buhay. Ito ay sa edad niya na 48 taong gulang lang. Ang masaklap sa kwento nitong si Whitney ay isang taon lamang ay pumanaw din ang kaisa-isa niya na anak. Kung si Whitney ay kasama pa natin sa ngayon, siya ay 60 taong gulang na. At ito na sana ang kanyang pinakadikit na magiging itsura. Mga katinagalog ko, alin po ang pinaka nakabibiglang pagpanaw ng mga sikat na mga awit o artista ang narinig nyo? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.